Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I'll cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from Mount Pisgah's lofty height I view my home and take my flight. This robe of flesh shall drop and rise to seize the everlasting prize, and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. And shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. Yan, muli magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Nagbabalik po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga hapong ito. At tayo po ay may bagong librong tatalakayin na ito po ay may pamagat na last day events, mga kapatid, sa isang sulat ng ating kinikilalang propeta na si Mrs. Ellen G. White. At tayo po ngayon ay mag-uumpisa na dito matatagpuan sa aklat ng Last Day Events chapter 1, at yan po ang ating tatalakayin sa mga oras na ito, mga kapatid. Ako po'y umaasa na sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon, ng mga pag-asa ng buhay, ay magbibigay po sa atin ng paalaala kung paano tayo mamuhay sa ibabaw ng lupa habang nag-aantay sa ikalawang pagdating po ng ating Panginoon. Ngunit bago po yun, mga kapatid, tayo po muna ay mananalangin, at pagkatapos po ng panalangin, tayo po ay makapakinig ng isang awitin po na ipagkakalob sa atin. Tayo po ay mananalangin. Amang banal, sa mga oras pong ito, O Diyos, akin pong dalangin ng kapayapaan ng langit ay pagkaloob sa amin upang aming mapakinggan ang iyong mga salita, at sa hapon din pong ito, O Diyos, ay amin pong matutunan ang mga bagay-bagay na nais po ninyong paparating sa aming lahat. Akin pong dalangin, O Diyos, kung saan man kami maratnan ng iyong ebanghelyo, ay maging pagpapala ito sa aming lahat. Patawad po sa mga pagkukulang, itong lahat ay aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, atin pong pakinggan, mga kapatid, ang isang awitin na may pamagat na Go Light Your World. Okay? Ito po ang awitin.
There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in the darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Ayan mga kapatid, atin pong napapakinggan ang isang awitin na Go, Go Light Your World. At yan po ay ipinagkaloob sa atin ng ating mga kabataan ng mga awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. No? Yan. At sa hapon pong ito, ako po'y bumabati. No? Narito si Pastor Mark Anthony Robles. Ito ay aking kabatch sa seminary from 2019 hanggang sa panahon na kami ay nagtapos. Pastor Mark, magandang hapon sa iyo. At good thing, siya rin ay kasama ko rin sa South Central Luzon Conference na naka-assign ngayon sa Banay-Banay, San Jose.
Batangas, kung hindi ako nagkakamali, no? Pastor Mark, kumusta ka dyan at sa iyong mahal na asawa? Pagpalain kayo. At narito rin si Sister M. Lorica na kasama po natin sa hapong ito na nanonood po ng salita ng Panginoon Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay may pamagat na Earth Last Crisis, no? Ito yung krisis na mangyayari sa ating huling kapanahunan bago dumating ang ating Panginoon. Gusto ko lang sanang linawin ito mga kapatid sapagkat bagaman tayo yung mga Seventh-day Adventists ay mayroon pa rin maling pagkahulugan sa mga bagay na ito. Kagaya ng seven last plague, ano? Ay narito rin si Sister Cathy Sophia, no? Sabi niya, maayong hapon, Pastor Levy. Magandang hapon din po sa iyo, Ate Sophia. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang iyong tahanan. Balikan ko mga kapatid, ano? Dito sa aklat ng Revelation, mga kapatid, kung saan po ay mababasa natin sa kapitulo 5 ng kapitulo 7 ng Biblia na kung saan hiuhulog ng Panginoon, kapitulo 7, kapitulo 8, yung hiuhulog ng Panginoon ang salot sa huling kapanahunan, yan po ay nagkaroon ng maling interpretation kahit mga Seventh-day Adventist. Nagkakamali po ng kahulugan. Ang sabi nila ay tayo daw ay nasa 6 na flag na ngayon, yung ilan naman ay nasa pang-4 na flag, yung ilan ay nasa pang-5. So, hindi sila nagkakaisa, no? Sabi nila ay nangyayari na daw ang mga flag na ito. Pero gusto kong sanang baliktanawan natin ang talatang ito mga kapatid, dito sa Kapitulo 7 kasi mayroon itong kaugnayan sa ating tatalakayin sa mga hapong ito. Ang sabi kasi dito sa Kapitulo 7 ng Apokalipsis, at versikulo 1, sabi dito, at pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang humihip ang hangin sa lupa at sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, na siyang sumisigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkalubang may pahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Okay? So may kita ninyo dito, bago ibubuhos yung 4 na salot sa 7 salot sa ibabaw ng lupa, mayroon munang mangyayaring pagtatatak, mga kapatid. Ito yung hindi na intindihan ng ating ilang mga kapatid na disregards nila when it comes to Bible interpretation or prophecy interpretation. Kasi nga, before the 7th plague i-execute, meron po munang pagtatatak ang bayan ng Panginoong Diyos. Bakit tatatakan? Kasi pagkatapos magtatak ang Panginoon, magtatatak din po ang kaaway ng Diyos na which is implementing sinasabi ng beliefs ng Seventh-day Adventist sa ating paniniwala, Sunday law. Yan. So kung titignan natin, bago magkaroon ng 7 salot, meron munang Sunday law mangyayari. At bago ang Sunday law, magtatatak muna ang Panginoon sa kanyang bayan. So sa makatuwid, yung mga nangyayari sa ating panahonan ngayon, hindi pa po 7th plague. Kasi wala pa pong Sunday law. Yan. So yan yung gusto kong klaruhin mga kapatid, ano? Kasi napagkakamalan kasi dahil sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon ay nasa salot na daw tayo ng Panginoon, nasa 7 salot na daw, no? So hindi pa po mga kapatid. Wala pa po tayo doon, wala pa po sa 7 salot na binabanggit ng kasulatan. Okay? So, ano ba itong ating tatalakayin sa hapong ito mga kapatid? Sa Earth Last Crisis, no? So, itong mga huling mga pangyayari sa ating kapanahunan. Marami pong mga tala sa Biblia na sa mga huling kapanahunan ay magiging ganito ang mangyayari sa ating sanlibutan. Kabilang na po dyan yung mga kabataan sa ating kapanahunan ngayon, ano? Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kapitulo ay 3, ang bersikulo ay 1. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Ito po ang sabi ng Biblia.
Datapwat alalahanin mo sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Yan. Sa mga huling araw, darating daw po yung mga panahong mapanganib. Bakit ho mapanganib ang sinasabi ng Biblia? Perilous time. No? Bakit po ganun ang sabi ng Biblia? Sa versikulo 2, ganito po ang sabi. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talatay 2. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ganyan po, kaya nakakatakot ang panahon sa kauliulihan. Kasi nga ang tao daw ay maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 3. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Dagdag pa riyan mga kapatid, dito po sa aklat ng basahin natin, no? Hindi ako nagkakamali, ito ay nakasulat sa Thessalonica, mga minamahal kong kababayan, ano, na dapat magalak tayong palagi. Bagaman ganito ang mangyayari sa ating kapanahunan, magagalak po tayo sapagkat ito po ay palatandaan na dapat mangyari bago darating ang ating Panginoong Hesukristo. Unang Thessalonica Kapitulo 5, ang talata ko ay 16. Ang sabi ito, magalak tayong palagi. 17. Magsipanalangin kayong walang patid. Yan. So, mangyayari ang mga bagay na ating tatalakayin ngayon, dapat manalangin tayo ng walang patid, mga kapatid. Sapagkat ang ating pong kapanahunan ay magiging magulo, mapanganib. So, ano ba itong tatalakayin po natin sa mga huling kapanahunang ito? Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, ang kapitulo po ay 24. Yan Pastor, ano ba itong Earth Last Crisis nating pag-aaralan sa hapong ito? Alam po ba ninyo, dito sa ating tatalakayin sa Last Day Events ito, itong libro na ito, ang sabi dito mga kapatid, dito sa Testimony for the Church, chapter 9, paragraph 11. Ito ay 1909. Ang sabi dito, the calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of wars are portentous. The agencies of evil are combined their forces and consolidating. Kita niyo po yun mga kapatid. Sa huling kapanahunan na ito, sa mga panahon nating ito, ay magiging magulo po. Tignan po ninyo yung issue ng flood control ng gobyerno ngayon na hindi kayang kontrolin ng pera ang pagguho ng lupa. Kahit anong bili nating materyales, kahit anong gawin natin, hindi talaga makokontrol yan dahil nakasulat na sa Biblia na magganyan ang mangyayari sa huling kapanahunan. Dagdag pa ang kakurakutan ng mga tao, dagdag pa ang hindi pagtatapat sa gobyerno, kaya mas lalong nagiging magulo ang ating sanlibutan. Kaya tama itong sinabi ng ating kinikilalang propeta. By the way, sa mga hindi Seventh-day Adventist ay hindi po namin kayo pinipilit kung ayaw ninyong maniwala sa aming kinikilalang propetang Ellen G. White. No? Ang amin lamang kinukuha dito mga kapatid ay makikita natin na ang sinasabi ng ating kinikilalang propeta ay nangyayari ang kanyang mga sinasabi. Kamakailan lang nung ako'y nag-view sa aking Facebook page, nag-scroll ako doon, nakita ko dito sa bandang Tuba, Benguet na grabe yung lupa ang pagkagunaw, marami ang mga nasirang mga lupain, mga pananim, maging doon sa Camp 3. Yung pag Camp 3, Camp 4, papunta ka ng Benguet, no? Papunta ng Baguio yan. Pagdating niya doon, yung tunnel na ginawa nila is natambakan muli ng lupa. So ito yung mga destructive, mga calamity na nangyayari sa ating kapanahunan. Ito ho, mga kapatid,
ay mas nararanasan ng sanlibutan bago darating ang ating Panginoon. Ano pa ba ang sabi dito? Sabi pa nga dito great changes are soon to take place in our world and the final movement will be rapidly once. Kita niyo po yun? Yung malaking pagbabago sa ating kapanahunan ay mangyayari talaga. Nalalapit na ito. Lalong-lalo na ngayon sa ating kapanahunan na kagaya ng aking sinabi sa inyo kaina, bago ibubuhos ang 7 salot ng Panginoon, meron munang sandilo na mangyayari na which is yan ang pinaka-inaantay nating lahat. And be careful mga kapatid. One of the Ellen White writings sabi niya, the Sunday law hindi darating kapag ang bayan ng Panginoon ay hindi nakikiisa sa gawain ng Diyos. Counsels for the Church, page 58. Ang sabi po doon, kung hindi magkakaisa ang kaisipan ng ministro at mga itinalagang mga matatanda sa loob ng iglesia para sa gawain, ay hindi po matatapos ang gawain ng Panginoon Diyos sa ibabaw ng lupa. Meron po kasi tayong pakikibahagi, mga kapatid, na bago matapos ang mga bagay na ito. By the way, malaya po kayong mag-comment dyan at yan po ay ating babasahin at tawag nito, titignan po natin yung mga reflection ninyo mga kapatid, no? So ngayon, tuloy natin. Balikan natin ang bakit nga ba naisulat ni Propeta Ellen White. Meron ba itong karugtong doon sa sinasabi ng Biblia? May connection ba ito? So ating basahin po mga kapatid, no? Dito sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 24. Sa aklat ng Mateo 24 mga kapatid, ang background po nito, si Kristo at ang kanyang mga disipulo ay pumaroon po doon sa bundok. No? Doon sa bundok. Ngayon, nung pagdating niya doon sa bundok, umupo sila. At nagtanong sa kanya ang mga disipulo. Yan, nagtanong sa kanya. Kasi nga, ang kanilang katanungan, ano yung mangyayari sa huling kapanahunan at ang tanda ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Yan. So, they are talking about the end of the world, katapusan ng sanlibutan. Yan. Yung huling kapanahunan. Ngayon, tignan natin. Sa versikulo 3, ang sabi ng Biblia ay ganito. Samantalang si nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bundok ng mga alaga sa mga nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. By the way mga kapatid, this statement was kept by the 12 disciples at pinaniniwalaan nila. That's why during the 70 AD, the total destruction of Jerusalem, they believed na darating na ang ating Panginoong Jesucristo during 70 AD. Pero, hindi po iyon ang katuparan na muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi bakit? Ang sabi kasi ni Kristo, tinitignan niya ang Jerusalem, ang sabi niya doon, ang sabi niya, walang bato na ipinatong sa ibabaw ng bato na hindi titibagin. Kaya nung pumasok ang Roman Empire, nung sinira nila ang Jerusalem, akala agad ng mga disciples na eto na, babalik na ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanilang pagkaunawa doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, kaya pati yung mga bricks na pinagpapatong-patong doon sa Jerusalem ay pinagtatanggal ng mga Roman. Kasi nga, paniniwala nila, dahil sa ilalim ng mga bricks na yun, ng mga pinagdugtong-dugtong na mga bato, akala nila may ginto na nakatago. Kaya pinagtatanggal nila lahat, kaya doon, walang bato na ipinatong sa ibabaw ng bato na hindi titibagin. Yan po yung naging reason kung bakit wasak na wasak ang Jerusalem. Narito rin po pala si Elder Basilio, no? Ito ay ating kapatid mula dyan sa Ilocos, no? Sa La Union pala mga kapatid, no? Sa bandang La Union ito. Yan, magandang hapon po sa iyo, Elder. And then sa ating lahat din ng mga
nakikinig dyan sa online na hindi ko po makita ang iyong mga pangalan. So tuloy natin. Ngayon, nung nangyari ang bagay na ito noong 70 AD, akala agad ng mga disciples ay darating na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagtanong sa kaniya, sabi pa nga dito sa versikulo 4, sabi niya dito, at sumagot si Jesus, ito yung answer ni Jesus Christ doon sa nagtanong. Ang sabi niya, at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan. Yan. Ito yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo. So alam ng ating Panginoon na darating ang araw na yung kanyang 12 disciples ay magkakaroon po ng kalituhan. Maliligaw yung ilan, kaya ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw. Alam niyo mga kapatid, sa pag-aaral ng kasaysayan ng 12 disciples, bagaman sila ay nakuusap nila si Kristo ng palagi araw-araw kasama nila kumain, kasama nila matulog, kasama nila maglakbay, mangaral. Pero alam niyo po ba, nung matay si Kristo ay lahat sila nahiwalay din. Nagsibalikan sa kanilang mga buhay. Yan. Nagsibalikan sa kanilang mga buhay. Kung titignan ninyo ang aklat ng John, no? Nagsibalikan sila sa kanilang mga buhay. Pero, may paalala na ang Panginoon na huwag dapat tayong maligaw. Kaya tayo rin ng mga mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon, na bagaman nangyari ang mga ganito pong mga bagay, siguraduhin po natin na yung ating pananampalataya ay hindi po tayo madadala. Kasi nakakalungkot. Mula sa Seventh-day Adventist, marami po ang mga kapatid natin ngayon na naliligaw po ng landas. No? Batiin natin si Sister Joy Tambunan. Sabi dito, magandang hapon sa lahat, Pastor. Magandang hapon din po sa iyo, Ate Joy, at sa inyong tahanan. Ngayon, marami mga kapatid. Marami dyan yung ilan na nahiwalay sa pananampalataya dahil sa tinatawag nating hindi pagkakaunawaan sa iglesia. May ilan din dyan na nahiwalay sa pananampalataya dahil sa tampo. At marami pa pong iba, mga kapatid. Marami pong mga reason kung bakit nahiwalay sila sa pananampalataya. Kasi hindi nakapako yung kanilang isip dun sa Diyos. Hindi pa spiritually matured. Hindi pa totoong matured yung kanilang pananampalataya. Pero bago ito mga kapatid, bago nangyari sa atin ito, may pauna na salita ang ating Panginoong Jesucristo na huwag sana tayong maligaw ni numan. Ang sabi pa nga ng Panginoon sa versikulo 5, ang sabi dito, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ako'y nalungkot dun sa nakita kong spiritual exorcism. Yung nagpapalayas ng diablo, mga kapatid, sabi ng isang lalaki, sabi niya doon sa kanyang ginamot, sino ako? Kinausap niya yung sinaniban. Sabi niya, sino ako sa paningin mo? Sabi nung sinaniban, ikaw ang Kristo. Kaya ito namang manggagamot, sabi niya sa mga tao sa kanyang paligid, kita ninyo mga kapatid, nakikita ako ng diablo na ako ang Kristo. Yun ang sabi ng manggagamot. Kaya isa ito sa mga katuparan ng Biblia na darating ang panahon na magpapakilala sila ang Kristo, hindi lamang sa bansang Pilipinas. Marahil din sa ibang bansa rin. Marami na po ang nagpapakilala na sila daw ang Kristo, sila ang Mesiyas, ganito, ganyan. Pero lahat naman sila ay namatay, no? Hindi nagiging kagaya ang kanilang buhay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Isa ito sa mga palatandaan. Sa versikulo 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at huwag at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga gulumihanan sapagkat kinakailangan ang mga bagay na ito ay mangyari datapot hindi pa ang wakas. Kita po ninyo, maging yung mga gulo na iyan na nakikita natin noong mga nakarang araw lang, yung bungguan ng naval ship ng China doon sa West Philippine Sea, no? Naghabulan sila ng ating mga PCG, na nagbungguan sila doon sa laot. Yung mga alingaw-ngaw ng gyera, ng tensyon ng between Taiwan and China, kung ano-ano pa mga bagay na iyan. Alam niyo mga kapatid, malungkot sa atin na nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Nakakalungkot talaga yon. Pero,
Ang mga bagay na ito, ang sabi ng Biblia, kailangang mangyari ang mga bagay na ito. Yan. Yun ang sabi ng Biblia paalala sa atin. Kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito, pero hindi pa ho iyan ang huling wakas. Yan. Ito ay mga sign lang. Kaya yung ating nakikita kagaya ng pandemic, yung COVID-19, yung mga monkeypox na yan, kung ano no mga sakit na lumalaganap sa ating sanlibutan, hindi po iyan seventh plague. Yan po ay palatandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Sa panahon po kasi ng 7 salot, mga kapatid, yan ho ay nasilyuhan na ang bayan ng Panginoong Diyos na kahit ibuhos pa sa lupang ito, ang mga salot na yan, hindi matatamaan ang bayan ng Panginoon. Meron din namang ilan na nagkakamali ng paliliwanag na sa araw daw na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang 7 salot sa ibabaw ng lupa, ang bayan ng Panginoon wala na sa lupang ito, nasa langit na. Tinatawag naman nilang rapture. Yan ay paniniwala ng mga born again, which is mali. Ibubuhos ng Panginoon ng kanyang kagalitan sa ibabaw ng lupa. Narito pa rin ang bayan ng Panginoon kasi after the seventh plague, second coming. Yan. So, maraming mga misinterpretation. Meron nga akong sinaway niyan, mga kapatid, ng isang born again na isang babae, na isang pastor na nag-comment ako sa kanyang interpretation when it comes to Daniel 7:25. Sa misinterpretation niya, which is marami naman ang nakikinig, marami rin ang nagko-comment, nag-violent reaction na hindi yan tamang interpretation. Pero ang sa akin ay sabi ko lang, sana i-correct mo yung theology mo kasi mahirap, marami po ang madadala natin sa impyerno kapag hindi po tama ang ating pagpapaliwanag sa kasaysayan ng Biblia. Dahil ang Biblia po ay may roong tamang pagpapaliwanag niyan, lalong-lalo na sa propesya. Kaya dyan ako saludo sa mga Seventh-day Adventist scholars at sa mga Seventh-day Adventist na nagtataguyod ng ating pananampalataya. Kasi nga bakit? Tiyak natin ang tamang pagkahulugan o tamang pagpapaliwanag sa mga sinasabi ng Biblia. Ngayon, ano pang sabi ng Biblia? Sapagkat nagsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang karamihan, kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako. Kita niyo po yun, mga kapatid. Ito ay mga palatandaan na magkakaroon ng ganitong kalagayan ng ating sanlibutan. Kagutom, lindol, at bansa laban sa bansa. Sa versikulo 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ano sabi ng Biblia? Ang mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. Sabi ni Elder Basilio Teles, mayong hapon, Pastor, wala pa bang bansa na nag-implement ng Sunday Law sa ngayon? Meron na po. Meron na po, pero hindi pa po siya, tawag nito, nationwide. Kumbaga, buong sanlibutan. Hindi pa po siya buong sanlibutan. Meron na po. May mga bansa na po ngayon na meron na pong Sunday Law. Particularly sa US. Kasi yan ang ating inaabangan ngayon kasi ang lamb-like beast na binabanggit ng Revelation ay ngayon ang kanilang pope ay galing po sa US. Yan ang ating inaabangan kasi yan yung magpapa-implement sa buong sanlibutan. No? Yan ang magpapa-implement. Yan ang ating inaabangan. Kaya sana, mga kapatid, bago ma-implement ang bagay na ito kasi nagtatatak ng Panginoon, sana nasilyuhan na tayo ng banal na Espiritu. Nakita na sa ating buhay ang gawain na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Kasi mahirap pagka hindi ka nakikigawa sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa huling kapanahonan. Remember, pagkatapos ng Sunday Law, pag-implement ng Sunday Law, tapos na po ang sealing ng Panginoon sa kanyang bayan. Sealing sa panahon ngayon. Nagtatatak ang Panginoon sa ating kapanahonan ngayon. Kaya nga, tignan ninyo yung Harvest 2025, walang pahinga ang Seventh-day Adventist. Anong ginagawa? More on evangelism sa labas. Kasi yan ay hamon sa banal na Espiritu na ihuhulog na ang sealing ng Panginoon sa ating lahat. At sabi ni Ellen White sa kanyang sulat, kung ang
bayan ng Panginoong Diyos ay magkakaisa sa gawain, there's no need pa na ibuhos pa ang huling ulan, yung latter rain na tinatawag. Hindi na kailangan ang latter rain kapag tayong lahat ng mga Seventh-day Adventists na tapat sa Diyos ay makikigawa na sa gawain ng Panginoon kahit anong mangyayari. No? Ngayon, tuloy natin. Ang sagot natin dyan na ay meron na po. Meron ng mga nation na nangingili na ng sandin, in-implement na pero hindi pa nagkaroon ng persecution. Hindi pa nagkaroon ng persecution. Implement, sinubukan na nila. So, yan yung inaantay-antay natin na pandaigdigan mga kapatid. Pandaigdigan na kapag hindi ka nag-keep ng Sunday ay parurusahan ka kagaya ng sa Dark of Ages from 303 to 313 ng Revelation chapter 2 verse 10. Diyan natin makikita na tapos na kapag na-implement na ang Sunday law, tapos na ang siling ng Panginoon. Okay, tuloy natin mga kapatid ang ating pag-aaral. Ang sabi pa nga dito sa versikulo 9, kung magkagayoy bibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan sa lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Alam mo ninyo, etong versikulo 9, walang ibang pwedeng umangkin nito kundi mga 70 Adventists lang. Bakit? May karugtong ito, mayroon itong kaugnayan doon sa The Great Controversy. Bakit? Sa panahon kasing darating mga kapatid, tatawagin po ng Amerika na magkaroon ng one world religion. Tingnan ninyo meron tayong economical movement sa buong sanlibutan ngayon. At hindi member dyan ang Seventh-day Adventist. Kapag sinabing economical movement, lahat ng iglesia magkakaisa. At ang founder po niyan ay ang Roman Catholic. Ano ang dictate ng Mother Church? Susundin lahat ng mga member ng economical movement. Tinatawag natin one world religion. At ang hindi member dyan, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, Seventh-day Adventist lang. At base doon, sinahabi ng The Desire of Ages, no? Sa The Desire of Ages, ang sabi doon, yung mga kalamidad na mangyayari, no? Pag nagkaroon ng mga kalamidad na mangyayari, magpapatawag ang one world religion na magkaisang manalangin sa Diyos. At dahil hindi makikiisa ang Seventh-day Adventist, kanilang sasabihin na ang dahilan ng kaguluhan sa ibabaw ng lupa ay ang mga Seventh-day Adventist. Kaya mangyayari ang Matthew chapter 24 verse 9 na sasabihin, tayo'y kapupuutan nila. Magagalit sila sa atin, kaya ipipersecute nila tayo. Yan, ipipersecute nila tayo mga kapatid. Sa first plague, hindi pa maramdaman ng sanlibutan na yun na pala ay galit ng Diyos. Sa pangalawang plague, saka lang nila maramdaman na ito na ay salot na pala ng Panginoon. Sa first plague kasi, tatawagin pa nila lahat na magkaisa. Yan, magkaisa. Ito ay tapos na ang sandilo mga kapatid ha. Pagkatapos ng sandilo, tatawagin nilang magkaisa. Dahil hindi makikisa ang Seventh-day Adventist, papasok ulit ang pangalawang plague, yung salot. Ngayon uusigin na ang Seventh-day Adventist dahil hindi kayo nakikiisa sa panalangin ng one world religion. Yan. Diyan mangyayari. Kaya sabi ko sa inyo, yung Matthew chapter 24 verse 9, tumutukoy po iyan sa Seventh-day Adventist. Hindi yan pwedeng gamitin ng ibang iglesia. Seventh-day Adventist lang talaga ang pinapatungkulan ng talatang ito mga kapatid. Sabi pa nga dito, at kung magkagayo marami ang mga titisod at mga kakalunuan sa isa't isa at magkakapuutan sa isa't isa, mga kapatid. Yan, magkakaroon ng galit ang mga tao. Ngayon, tapos dito sa 10, ang sabi pa nga dito sa 11, at magsisibangon ang mga mararaming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa versikulo 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tapos dito sa 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Alam po ninyo, mga minamahal kong kapatid, mga tagasunod sa salita ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari na. Yan ho ang gusto kong sabihin sa inyo.
Ang mga palatandaan na ito ay nangyayari na sa ating kapanahunan, ngunit isa na lamang po ang dapat po nating pagkaisa. Itong nasa talatang 14. Ito po yung susi, mga kapatid ko, para sa ikakatapos ng gawain sa ibabaw ng sanlibutan. Ano bang sabi dito? Sa 14 ng Mateo 24:14. At ipangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian ng buong sanlibutan at pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ano ho ang sabi ng Biblia? Ipangaral ang salitang ito sa buong sanlibutan. At ang sabi pa nga dito, pag nangyari na ang mga bagay na ito bilang patotoo, darating ang wakas. Kaya tignan ninyo, ang Seventh-day Adventist lang ang nakakapasok sa mga lugar na mahirap pasukin, kagaya ng Saudi Arabia. Paano napasok ang Saudi Arabia sa pamagitan ng pangaral ng Seventh-day Adventist? Adventist World Radio. Ano po yan? Lahat ng mga lugar na hindi mapasok ng Ebanghelyo, napapasok ng Seventh-day Adventist. Bakit? Sa pamagitan po ng Ebanghelyo, ng Adventist World Radio. Marami tayo sa online, marami tayo sa face-to-face Bible study, kagaya ng ating ginagawa ngayon, online platform, online evangelism. Sa ating pangangaral sa online, mga kapatid, marami po ang naabot nito sa iba't ibang lugar kung isi-share natin. Yun nga lang, pati ngayon sa Facebook ay may kalaban na tayo. Bakit? Dinidelete na ni Meta, no? Within 30 days, ay i-delete na ni Meta yung ating mga video. Kaya marami sa ating live dito ay wala na. Hindi na natin makita. Binura na ni Meta, mga kapatid. Pero sa ganung kapamaraanan man, ay nakapangaral tayo kahit paano. Nakaabot tayo. Kung ikaw, ako, ay hindi natin ito ibabahagi, hindi tayo nakapangaral sa iba. Paano natin napaparating ang Ebanghelyo ng Panginoon? Alam mo ninyo, hahadlangan ng kaaway ng Diyos ang lahat para hindi matapos ang gawain. Para mapatagal pa siya sa babaw ng lupa. Ang sabi nga ng Biblia, maliban na hindi pa ikliin ang panahon, walang maligtas kahit hirang. Kaya nga mga kapatid, panawagan sa ating lahat na makiisa po tayo sa gawain. Gumawa tayo sa gawain ng Panginoon at hayaan natin yung problema sa kaliwa kanan na iyan, mag-focus tayo sa ating goal. At ang goal natin, ipangaral ang Ebanghelyo dahil ito ang huling susi para matapos na ang gawain sa ibabaw ng lupa. Babasa ako ng mga writings ng ating kinikilalang Ellen White. Dito sa Review and Herald, February 11, 1904, ang sabi dito, the world is becoming more and more lawless. Kita niyo po yun? Ano yung sinating lawless? Sabihin, wala nang kautusang sinusunod. Masyado nang makasalanan. Ano ang ginawa ng Panginoon sa bayan ng Sodoma at Gomora? Di ba lawless na rin sila? Wala nang kinikilalang batas. Lahat palalo. Ito po yun, mga kapatid. Kaya kung may kaibigan kayo na palalo, itag nyo po siya ngayon. Alam nyo po ba yung kahulugan ng palalo? Lahat na lang siya ang tama. At lahat ng talata ng Bible, gusto niyang siya mag-interpret, mali ang interpretation mo. Palalo ang tawag doon. Kumbaga, gusto niya yung sa kanya lang, sarili niya lang. Yan. Lahat na lang mali, siya lang ang tama. Ang tawag doon, palalo, mga kapatid. Kaya itag po ninyo kung may mga taong gano'n na ayaw na makinig sa salita ng Panginoong Diyos. No? Kasi talagang may mga taong palalo. Lawless, wala nang kinikilalang kautusan. Yan. Sabi dito, the world is becoming more and more lawless. Soon, great trouble will arise among nations. Binasa natin kanina sa Mateo 24. Trouble will make not cease until Jesus come. Ito niyo po yun, mga kapatid. Ang mga pangyayaring ito ay hindi matitigil hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabihin ko po sa inyo, habang inaantay natin ang ating kinikilalang Kristo, habang atin siyang inaantay, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo na mangyayari ho talaga ang mga bagay na ito. Kaya nga tayo ay dapat masdan natin yung ating pananampalataya kung nakapako ba sa ating Panginoon o hindi.
No? Tuloy natin. Sa Testimonies for the Church, page 9, paragraph 43, 1909. We are on the very verge of the time of trouble and perplexities that are scarcely dream of our about us. Kita niyo po yun mga kapatid? Yung ating kapanahonan ngayon, papasok na tayo sa magulong bagay na nangyayari. Ang sabi dito, we are standing on the threshold of the crisis of ages. In quick succession, the judgment of God will follow one another. Fire and flood, earthquakes with wars and bloodshed. Ito yun, no? Maging yung pagpatay, mga bloodshed na yan, yung mga krimen, ay mangyayari daw sa ating kapanahon, which is nakita naman natin mga kapatid, no? Sabi dito, God has always given men warning of coming judgment. Those who had faith in His message for their time and who acted out their faith in obedience to His commandments escaped the judgments that fell upon disobedience and unbelieving. We should study the great waymarks that point out the time which we are living. Sabi dito mga kapatid, He is the angel that is no elect wit of the tears in seal or bent, the wait for the heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention. Kita nyo, sa ating kapanahunan, habang inaantay natin ang ating Panginoong Hesukristo, sa mga last Earth Crisis mga kapatid, no? Sa ating title na sa hapong ito na Earth Last Crisis, atin pong palaging tatandaan na tumubo po kapwa ang matuwid at ang masama. Nasa loob yan kapwa ng iglesia. Nakakalungkot kayo kasi kagaya ko, meron akong isang Bible student na taga dito bandang norte, isang Ilocana, na nakita ko sa San Pedro Laguna. Dati isang Seventh-day Adventist. Lahat ng kanyang angkan ay Seventh-day Adventist mga kapatid. Pero dahil sa hindi magandang pag-uugali ng kanyang mga angkan na mga Seventh-day Adventist, ang babaeng ito na may pamilya ay natisod. Natisod. Kasi nakita niya na ang kanyang mga angkan ay hindi rin sumusunod sa palatuntunan ng Biblia sa aral ng Seventh-day Adventist. So nakatingin ang taong ito sa tao. Kaya sa madaling salita, natisod ang taong ito, pero sabi niya, nung nakita kami, Pastor, malapit yung puso ko sa mga Seventh-day Adventist kasi ako ay AY leader dati, sabi niya. AY leader siya, alam niya ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya sabi niya, nakakalungkot, Pastor. Kasi yung mga kinikilala kong mga mahal ko sa buhay, sila lang din ang taga-suway. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag sana nating gayahin ang bagay na ito, kundi kapupulutan natin ng aral. Natignan natin, tayo ay tumubo kapwa ang masama at mabuti sa loob ng iglesia. Pero darating ang araw na bubunutin ng Panginoon sa araw ng pagliliglig. Bubunutin ng Panginoon itong mga tao na mga hindi talaga rooted sa ating Panginoon sa Kristo. Mawawala sila sa pananampalataya. Hayaan mo sila mga kapatid. Kaya nga ikaw na mananampalataya, focus mo ang iyong relasyon sa Diyos. Sabi nga ng Colossus, no? Colossus sa 3, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid. Ang sa 2, ang sabi doon ay ituon natin ng ating mga isipan sa mga makalangit na bagay. Dito, Colossus 3, versikulo 2. Igalak ninyo ang inyong pag-iisip na mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yan. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya nga, di ko alam kung may pananagutan ba yung kanyang mga mahal sa buhay na naging dahilan kung bakit siya ay natisod sa pananampalataya. Siguro meron. Kasi ang sabi ng Biblia, kung ikaw ang naging dahilan na ikatitisod ng iyong kapwa, ay kapwa kayo ihuhulog. No?
ihuhulog doon sa tubig na may lagyan ng pabigat ang mga paa. At kaya tignan natin mga kapatid na huwag tayo maging dahilan na ikatitisod din ng ilan at siguraduhin natin yung ating pananampalataya ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. At hiling ko mga kapatid na sana, bagaman mahirap ang ating paglalakbay bilang mga manggagawa ng Panginoon sa lupang ito, marami tayong pagdadaanan sa loob ng iglesia, maraming mga pasaway, elder, pastor, membro, o mga leader. Maraming mga pasaway talaga dyan. Pero, hayaan nyo lang, kasi tumubo tayo kapwa mabuti at masama eh. Darating din ng araw, bubunutin ng Panginoon yan. Huwag kayong gumaya sa mga reform na sila na mismo ang nagbubunot, di sila yung naging anghel. Hayaan nyo lang yung mga reform na yan, nagbubunot sila eh, para sa may mga bubunutin din sa kanila. No? So, tuloy lang natin ng ating pananampalataya habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kasi alam natin na ang ganti ay nasa ating Panginoong Jesucristo. So, yun po ang ating lesson sa hapong ito, mga kapatid, na sana'y matuloy-tuloy natin ang ating pag-aaral mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapakinig po tayo ng isang awitin na atin pong makikita dito na No More Night. Ito po ang ating pakikinggan sa hapong ito, mga kapatid. Ang title nito ay No More Night at hiling ko po na habang nag-aawit tayo dito ay kung meron kayong gustong ibahagi, ayan po ay ating babasahin bago tayo po mananalangin. Okay? Malaya po kayong mag-comment dyan, mga kapatid. Okay? Sige po, atin pong pakikinggan ang isang awitin na may pamagat na No More Night. The timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. No
a mansion prepared just for me, where I will live with my Savior eternally, and there will be no more night. Ayan. So, muli po mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. Kaya kung mayroon po kayong mga katanungan, kahit hindi po related sa ating pinag-uusapan sa hapong ito, ay maaari po natin po iyang tatalakayin. Kahit meron kayong request na topic na pwede nating pag-aralan, ay sabihin lang po mga kapatid. At yan po ay akin pong pagbibigyan pansin. At tatalakayin po natin yan dito sa ating tinatawag na pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Okay, wala naman akong nakita dito na mga reaction. So, tayo po ngayon mga kapatid ay dadako na po sa ating tinatawag na pananalangin. Sige po, tayo po manalangin. Amang banal, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa isang pagkakataon na makapanalangin sa iyo sa mga hapon na ito. Hiling ko po Diyos na ang bawat butil na aming napakinggan mula sa iyong harapan ay maging pagpapala sa aming lahat. At gayon din po Panginoon, ay hindi kami mahiwalay sa mga aral na binabanggit ng banal na kasulatan. Bagaman darating ang mga kaaway Panginoon upang alisin ang mga katotohanan sa aming mga puso, tulungan po kami na pag-aralan ang iyong salita upang ang mga bagay na ito ay manatili sa aming buhay hanggang sa inyong kalawang muling pagdating. Patawad po amang banal sa mga pagkukulang. Ito pong lahat ay amin pong dinadalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, muli po mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At huli, narito si Tita LV, Tita Nanay LV Di Guzman. Magandang hapon po sa iyo, Nanay. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Sana sa susunod ay maaga kayo makakarating. Medyo na late na kayo. Okay? At mga kapatid, pansamantala po magpapaalam ang inyong lingkod sa hapon pong ito. At pagpalain po kayo kung saan po kayo naroon sa mga oras din po ito. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of
care, and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In